I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 71. Natural na hindi nakita ni Kenneth si Sister Cat na tumatawa mag-isa, kung hindi, malamang naisip niya na may neurosis ang babaeng ito. Pagkatapos kong maghapunan kasama si Ate Cat, nalaman kong maaga pa pala, kaya pumara ako ng taxi papunta sa paaralan. Pagkatapos pumasok sa klase ni Teacher Kyla mo, wala akong interes sa ibang kurso, kaya pumunta na lang ako sa Martial Arts Club para tingnan ang sitwasyon. Pagpasok ko pa lang sa clubhouse ay nakita kong may kaguluhan sa loob. Ilang miyembro ang nakahiga sa lupa at humagulgol, habang pinangunahan ng dating Pangulong Michael Zing ang mga tao sa clubhouse. Bakit ka nandito? Biglang lumubog ang mukha ni Kenneth, at mabilis siyang naglakad. Lumiit ang natakot na leeg ni Michael, at umatras siya ng ilang hakbang, at nahihiyang sinabi, "Ako. Nagdala ako ng mga tao dito para matuto ng martial arts." Nakita na niya ang kakayahan ni Kenneth Wu noon, kaya natural na medyo natatakot siya. Ikumpara. Tumingin si Kenneth sa mga binugbog na miyembro at nalaman na lahat sila ay malubhang nasugatan. Hindi na kailangang pag-isipan pa, malamang na may dinala si Michael Zing para lumaban. Sa oras na ito, nagmamadaling lumapit si Miss Elena Go at ipinaliwanag kay Kenneth, dinala ni Michael ang mga tao upang sipain ang pavilion at nasugatan ang ilan sa ating mga miyembro. Sa hindi inaasahan, medyo mataba ang brat na ito, kaya naglakas loob siyang lumapit. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga ngipin, puno ng galit ang buong katawan. Malubhang tinuruan si Michael noon at sinabihan ang batang ito na huwag pumunta sa martial arts club sa hinaharap. Sa hindi inaasahan, ang batang ito ay naglakas loob na sirain ang kanyang pangako, at talagang hindi makatwiran na magdala ng isang tao upang sipain ang bulwagan ngayon. President Wu, ang iilang tao na dinala ni Michael Zing ngayon ay napakalakas. Mukhang sila ay mula sa martial arts club ng kalapit na paaralan. Itinuro ni Miss Elena ang tatlong lalaking nakasuot ng martial arts sa likod ni Michael Zing, at may takot na sinabi, kanina lang sila nasa ring. Nasugatan namin ang ilan sa aming mga miyembro, at kahit ang vice-presidente ay hindi nila kalaban. Napakalakas ba nito? Tama. Kung gayon, gusto kong makita ito. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga ngipin at sinigawan ang mga tao sa likod ni Mr. Zing, hindi ba kayo pupunta para sumipa sa gym? Ipaglalaban kita. Sino ka? Ang isa sa mga magigiting na lalaki ay humakbang at nagtanong na may halong dibdib. Tiningnan ni Kenneth ang lalaki at sinabing, "Ako si Kenneth Wu, ang presidente ng Wushu Club." Sa hindi inaasahan, napakahinang basura ng presidente ng Gongda Wushu Club, hahaha. Napaangat ang ulo ng lalaki at tumawa, at nagtawanan ang dalawang lalaki sa likuran niya. At si Mr. Zing sa gilid. Nakita na niya ang kakayahan ni Kenneth noon, at alam na ang batang ito ay isang walang awa na karakter, kaya natural na hindi siya nang ahas na maliitin ang kaaway. Sa pagkakataong ito, sinadya kong imbitahan ang mga masters ng martial arts club ng katabing paaralan na pumunta rito, para lang harapin si Kenneth at maibsan ang kanyang galit. Ngunit hindi siya sigurado kung kayang talunin ng mga master na ito si Kenneth, at panoorin lamang niya ang mga pagbabago. Pagkatapos ng ilang pangungutya, ang lalaking nasa martial arts ay nagtaas ng ulo at nagsabi, "Ang pangalan ko ay Orly Wong, ang vice president ng Sifang Martial Arts Club. Sa pagkakataong ito ay gumawa ako ng isang espesyal na paglalakbay upang hamanin ang iyong Gongda Martial Arts Club. Pakiusap." Nanguna si Kenneth Wu sa ring. Sa ganitong sitwasyon, natural na hindi niya maamin ang abogado bilang pangulo. Sa anumang kaso, dapat nating talunin ang kalaban at ibalik ang dignidad at mukha ng Wushu Club at lahat ng miyembro. Hindi natin dapat hayaang maging katatawanan ang Wushu Club. Hahaha. Matapos umakyat sa entablado, tumingin si Mr. Orly Wong kay Kenneth na may isa pang alo ng walang prinsipyong panunuya. Matapos itong pagtawanan ng mahabang panahon, hindi niya napigilan ang pag-atake, "Hindi ko talaga maintindihan, paano ka magiging presidente ng ganitong uri ng basura? Sa paningin ko, isa kang basura." Gumanti si Kenneth nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Ngayon ko lang napagmasdan ng mabuti na ang lalaking nagngangalang Mr. Wong sa kanyang harapan ay hindi isang makapangyarihang karakter dahil ang kanyang pundasyon ay hindi matatag at ang kanyang ilalim na plato ay walang laman.
Kung lalabas man siya, hindi mahirap talunin ang kanyang kalaban. Mabangis na dumura si Mr. Wong sa lupa, at sinabing may paghamak sa kanyang tono, mga walang kwentang basurang tulad mo, maglakas loob na sumigaw sa akin. Stop talking nonsense. Who is waste? Let's see the truth. Ginalaw ni Kenneth ang kanyang mga kamay at paa at palihim na inayos ang kanyang posisyon. May bahagyang sugat sa kanyang likod na hindi pa naghihilom. Sa pagkakataong ito, dapat mabilis na desisyon at hindi hilahin pababa ng kalaban. Anak, kung matalo ka, paano kung isuko mo ang posisyon ng presidente? Protesta ni Mr. Wong. Okay, wala akong opinyon. Tumango si Kenneth at sumang-ayon, pagkatapos ay idinagdag, kung matatalo ka, aakyat ka na parang aso kasama si Michael Zing, maglakas loob ka. Siyempre. Hindi man lang inisip ni Mr. Wong, at desidido siyang hinarap. Sa kanyang mga mata, si Kenneth Wu ay isang mahinang maliit na basura, at hinding-hindi niya maaaring maging kalaban. Magsimula na tayo. Katatapos lang magsalita ni Kenneth, at nagkusa na salakayin si Mr. Wong. Hindi nagpakita ng kahinaan si Mr. Wong, at nakipagkamao. Nagpumiglas ang dalawa sa ring. Lihim na kinabahan ang mga nanunood sa audience. Ang lahat ay nagpupuri para kay Kenneth sa kanilang mga puso, umaasa na si Pangulong Wu ay manalo ng kaluwalhatian para sa Martial Arts Club, at makahanap ng dignidad at mukha para sa lahat ng miyembro. Lalong naging matindi ang bakbakan sa ring. Pagkatapos ng away nilang dalawa, biglang ginamit ni Kenneth ang kanyang puwersa at inatake si Orly Wong sa pinakamabilis na bilis. Isang serye ng mga pag-atake ang nagpalipad kay Mr. Wong palabas. Ano? Sa isang sigaw, nahulog si Mr. Wong sa lupa sa desperasyon. Sa sandaling ito, tumingin siya sa mga mata ni Kenneth nang may kawalan ng pag-asa. Hindi ko pinangarap na napakalakas ng batang kaharap niya, at mabilis siyang pahirapan. Sa sandaling ito, walang yabang ngayon, nakahiga sa sahig na parang taunang tandang. Bilang vice-presidente ng Sifang Society, siya ay matatalo ng isang marupok na brat, at pakiramdam ko ay ayaw kong isipin ito. Ang dalawang miyembro na dinala niya ay nalungkot din sa isang iglap. Ang ilang mga tao ay wala na ang mayabang na kapital na mayroon sila noon, at nang makita nilang natalo ang vice-presidente kay Kenneth Wu, lahat sila ay naging mga frosty eggplants. Lalo na si Michael Zing, nang makita si Mr. Wong na binugbog sa tiyan ni Kenneth, bigla niyang naramdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Akala ko ang paghahanap kay Orly Wong ay makakatulong sa kanyang paghihiganti, ngunit hindi ko inaasahan na matatalo ako kay Kenneth Wu sa huli. Hindi nagtagal, kumukulo na ang Martial Arts Hall. Nang makita ang pagkapanalo ni President Wu, hindi napigilan ng mga miyembro ang magsaya habang inalis ang dating manipis na ulap. Bago sinipa at sinampal sa bulwagan si Mr. Wong at ng iba pa, hindi napigilan ng lahat ang kanilang mga ulo at napakawalandiya. Iba na ngayon. Napakalakas ng kanilang Presidente Wu at direktang inaabuso ang kanilang mga kalaban, tinutulungan silang mabawi ang kanilang dignidad at mukha, na ginagawang maipagmamalaki at napakakomportable ang lahat ng miyembro. Sa sandaling ito, ipinagmamalaki nilang lahat ang pagkakaroon ng isang presidente tulad ni Kenneth. Nang lahat ay excited at nagyaya. Dahan daw ang bumaba ng entablado si Kenneth at lumapit kay Michael Zing, ang mga taong dinala mo ay hindi hihigit pa doon. Sa kakayahang ito, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para maglaro sa gym? Ikaw. Hindi nakaimik si Mr. Zing. Tila minamaliit pa rin niya ang lakas ni Kenneth, at ang pagdadala kay Mr. Orly Wong sa panahong ito ay kinuha lamang ang sarili niyang kahihiyan. Ayon sa kasunduan, dapat kang umakyat dito na parang aso. Itinuro ni Kenneth ang kanyang daliri sa sahig, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Imposible. Nagngangalit si Michael Zing at naglaro ng rogue. Gusto mong gumapang ako palabas? Walang pinto. Hindi yan para sayo. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng marahas ang tuhod ni Michael Zing. Kabanata 72. Ano? Sa isang sigaw, direktang lumuhad si Michael Zing sa lupa. Bago siya makatayo, sinuntok at sinipa muli siya ni Kenneth gamit ang kanyang mga kamao, at sa isang iglap ay pinalo niya ang ulo ng nito hanggang sa magdugo at magkagalos. Upang mailigtas ang kanyang buhay, kailangan niyang humingi ng awa, huwag mo akong labanan, gagapang ako.
Pagkatapos sabihin ito, nagawa ni Mr. Zing na tiisin ang matinding sakit at gumapang palabas ng bulwagan. At ikaw? Lumingon si Kenneth at tinitigan si Orly Wong at ang iba pa, at sumigaw, umalis ka rito. Si Mr. Wong at silang tatlo ay natakot lahat sa brutal na paraan ni Kenneth. Nang walang sinasabi, sumunod kay Michael Zing palabas ng martial arts gym. Nagtawanan ang mga miyembro sa eksena. Nang makita ang mga taong ito na sumipa sa stadium na gumagapang sa labas sa sobrang kahihiyan, lahat ay nakadama ng labis na kaiganhawahan. Sa pagkakataong ito, si President Wu ang tumulong sa club na iligtas ang mukha, at si President Wu ang tumulong sa mga miyembro na mabawi ang kanilang dignidad. Labis ang pasasalamat ng lahat kay Pangulong Wu, at lalo pa nilang hinangaan ang bagong Pangulo. Tawag. Nang makita ang mga taong sumipa sa bulwagan ay itinaboy ni Kenneth, nagbuntong hininga si Miss Elena Go at humakbang palapit kay Kenneth, President Wu, salamat sa pagsira mo sa pagkubkob sa pagkakataong ito, kung hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dahil naging presidente na ako, natural na hindi ko nakikitang naghihirap ang mga miyembro. Ipinagkaloob ito ni Kenneth. Bilang isang pangulo, dapat mong protektahan ang reputasyon ng lipunan, gayon din ang dignidad at mukha ng lahat ng miyembro. President Wu, ang galing mo. Itinaas ni Miss Elena ang kanyang mga tainga at buhok, at mahinang sinabi, ang galing mo talaga. Napakabuti na ang ating ahensya ay maaaring magkaroon ng isang presidente na katulad mo. Girl, looking at your obsessive eyes, wouldn't it be your heart to the president? Go! Wala. Walang heart, bakit ka namumula? Wala. Medyo nahiya si Miss Elena, tinakpan ang kanyang mukha. Napaka-cute mo. Tinukso ni Kenneth ng ilang mga salita, at nagkusa na baguhin ang paksa, mayroon bang anumang aktibidad sa Wushu Club kamakailan? Baka may liga sa hinaharap. Bueno, hayaan ang lahat na magsanay ng mabuti at subukang makuha ang unang pwesto. Unang pwesto. Ipinikit ni Miss Elena ang kanyang malalaking mata, pakiramdam na si Kenneth ay ambisyoso kaya malapit na siyang mauna nang nakabuka ang kanyang bibig. Ang ating layunin ay ang maging numero 1. Medyo may kumpiyansa na itinaas ni Kenneth ang kanyang ulo, ayaw kong maging driver ng general, ngunit hindi siya magaling magluto. Puff! Ngumiti si Elena Go ng napakababa, at naaliw sa mga salita. Ang mga nakangiting bulaklak ay nanginginig, nakasandal at napapikit, at napakaganda. Dalhin mo lahat sa magandang training. Aalis muna ako. Tawagan mo ako kung may gagawin ka. Ilang beses na tinitigan ni Kenneth ang babae, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng bulwagan. Oy, Presidente Wu. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, narinig niya ang sigaw ni Miss Elena Go. Mabilis na huminto si Kenneth, lumingon at nagtaka, Elena, mayroon pa bang iba? Ako. Wala. Okay lang talaga. Kinagat ni Miss Elena ang kanyang bibig, nilunok ang gusto niyang sabihin. Then aalis na ako, bye-bye. Kinawian ni Kenneth Wu ang kanyang kamay, tumalikod at nagmamadaling umalis sa martial arts club at sumakay ng taxi papunta sa kumpanya. Kamakailan, ang kumpanya ay naging napakaabala, at ang mga empleyado ay naglulunsad ng mga bagong laro ng walang tigil. Sa sandaling dumating si Kenneth sa opisina, hindi na siya makapaghintay na tanungin si Charles Yuan, paano ang bagong pagsusulit sa laro. Napakakinis. Na-review na ba? Pass. Mabuti yan. Tuwang-tuwa si Kenneth nang malaman niyang naging maayos ang lahat. Masaya nang wala pang 3 segundo, nagbuhos si Jordan Joe ng malamig na tubig, Boss Wu, hindi umabot sa inaasahan ang aming bagong laro. Mababa ang traffic. Ang trapiko ay hindi mababa, ngunit ang recharge rate ay napakababa, at kahit na ang halaga ng promosyon at pagpapatuyo ay hindi kinikita. Buksan ang background, titingnan ko ang data. Mabuti. Nagmamadaling binuksan ni Jordan ang background ng laro. Matapos basahin ang background data, agad na lumubog ang mukha ni Kenneth. Sa orihinal, ito ay isang laro na naglalayon sa mga lokal na maniniil at umasa sa recharging upang kumita. Hindi ko inaasahan na napakababa ng recharge rate at retention rate, na mas mababa sa 1/10 ng inaasahan. Sa paghusga mula sa data, medyo matagumpay ang promosyon at hindi masama ang trapiko.
Mayroong daan-daang libong mga nagda-download na user, at kakaunti ang mga user ang talagang gustong gumastos ng pera para maglaro. Boss Wu, kung magpapatuloy ito, siguradong mawawala ng pera ang bago nating laro. Tumingin si Jordan Joe sa likod ng entablado na may frustrated na ekspresyon, nakaramdam ng labis na panlulumo. Nagsumikap sila at nagpuyat para gawin ang larong ito. Lahat ay perpekto, ngunit ang resulta ay nakakadismaya para sa lahat. Don't worry, mag-isip ako ng paraan. Lubhang nanlumo si Kenneth, ngunit hindi niya hinatulan ng kamatayan ang laro. Kailangan niyang hanapin ang dahilan ng mababang rate ng recharge ng laro, at pagkatapos ay magreseta ng tamang gamot. Nakasandal sa upuan, dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, ang mga naiisip na nananatili sa kanyang isipan. Mula sa punto ng view ng trapiko, ang larong ito ay hindi masama, ngunit dahil ang mga tao ay hindi gustong mag-recharge, walang hilig na maglaro. Ang tanong ngayon ay kung paano hayaan ang mga user na mag-recharge para makabili ng kagamitan at kung paano maakit ang mga lokal na tyrant na mag-recharge. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, kinuha ni Kenneth ang kanyang mobile phone at nagrehistro ng isang game account, pumasok sa partition at nagsimulang maglaro ng laro. Ang bagong dating na trompeta ay hindi makatugtog, kaya nag-recharge na lang siya ng ilang milyon sa kanyang account, bumili ng mga high-end na kagamitan, nag-wave, at mabilis na nagsindi ng iba't ibang medalya. Sa ganitong paraan, mabilis na naabot ng kanyang account ang tuktok ng server at naging halatang manlalaro, ang Diyos ng digmaan sa laro. Kasunod ng iba't ibang malupit na maliliit na manlalaro, at sumigaw ng iba pang mga manlalaro sa dibisyon upang hamunin sila. Sa ganoong provokasyon, maraming lokal na manlalaro ang nagpuno ng pera para makabili ng kagamitan, lahat ay gustong lampasan si Kenneth at talunin si Kenneth. Sa ganitong paraan, naging masigla ang distrito. Hindi lamang ang mga lokal na tyrant ang nagpuno ng kanilang pera, maging ang mga ordinaryong manlalaro ay nagbuhos din sa dibisyon upang i-cheer ang mga lokal na tyrant na iyon. Isang lokal na tyrant ang nag-recharge ng 5 milyon ng sabay-sabay, dinurog si Kenneth at naging Diyos ng digmaan sa dibisyon, na hinanap at minamahal ng ibang mga manlalaro. Ang vanity ng lokal na tyrant ay lubos na nasiyahan, at siya ay sumugod na lamang ng isa pang 2 milyon, patuloy na sinindihan ang medalya, at hinamon ang mas mataas na antas ng Diyos ng digmaan. Ayos ito. Bago matapos ang laro, hindi napigilan ni Kenneth ang pagpalakpak ng kanyang mga kamay. Nang makitang bumili ng kagamitan ng isang lokal na tyrant at dinurog siya, masaya siyang sumayaw, mahusay. Boss Wu, ano ang sitwasyon? Nagtanong sina Mr. Murray, Charles, Jordan at iba pa tungkol sa sitwasyon matapos makita si Kenneth na nagsasaya sa opisina. Nakaisip ako ng magandang paraan para pasiglahin ang recharge. Any solution? Matuto man ito o isang virtual na lipunan, lahat ay gustong magkumpara at lahat ay gustong magpanggap na napipilitan. Basta't pasiglahin natin ang mga manlalaro, maaari nating gawing masunurin ang mga lokal na tyrant. Sabi ni Kenneth Wu sa kanyang isipan. Sa pamamagitan ng pagsusulit sa laro ngayon lang, hanggat patuloy mong hikayatin at hikayatin ang iba pang mga manlalaro bilang God of War, maaari mong gawing muli ang makaakit ng mga lokal na tyrant at mag-transform bilang God of War para magpanggap sa laro. Paano mag-stimulate? Sabay na tanong nina Jordan Joe at Charles Yuan. Ito ay napakasimple, maaari itong malutas sa pamamagitan ng paghahanap ng pangangalaga sa bata. Ano ang ibig mong sabihin? Naghahanap tayo ng magpapanggap na isang manlalaro, at sadyang i-provoke iyong mga lokal na tyrant. Oo, iyon ang ibig sabihin. Masiglang tumango si Kenneth. Kabanata 73. Ayos ito. Tinampil ni Charles Yuan ang kanyang hita at hindi maiwasang humanga, maganda ang pamamaraang ito, sa tingin ko ito ay magagawa. Naglaro na siya noon at mas alam niya ang pintuan dito kaysa sa iba, ngunit hindi niya naisip ang magandang ideyang ito noon. Ano pang hinihintay mo, gawin mo na lang. Sumunod din si Mr. Murray upang ipahayag ang kanyang suporta. Hindi niya lubos na naiintindihan ang laro, higit sa lahat dahil nagtiwala siya kay Kenneth na walang kondisyon na suportahan ito. Huwag kang mag-alala. Nag-isip sandali si Kenneth at sinubukang magmungkahi, noong naglalaro ako ngayon lang, nalaman ko na ang mga lokal na tyrant lang ang makakahanap ng kasiyahan sa laro, na hindi masyadong malagkit para sa mga ordinaryong manlalaro.
Kami ay orihinal na naglalayon sa mga lokal na tyrant, ang mga ordinaryong maliliit na manlalaro ay hindi mahalaga. Hindi. Umiling si Kenneth at nag-analyze, ito ay parang singsing. Kung dalawa lang ang masters na puspusan at walang audience na kalahok sa stage, ano ang ibig sabihin nito? Oo, may katuturan. Sa palagay ko ay kinakailangan na mag-set up ng mga reward at quiz function, upang ang mga ordinaryong manlalaro ay magantimpalaan ng mga lokal na tyrant ng mga barya sa laro, at sa parehong oras ay tumaya sa mga lokal na tyrant sa pamamagitan ng pagsusulit, na nagbibigay inspirasyon sa sigasig ng mga lokal na tyrant, at sa parehong oras ay maaaring lubos na masiyahan ang walang kabuluhan ng mga lokal na maniniil. Maganda ang ideyang ito. Hindi napigilan ni Charles Yuan na pumalakpak muli at pumalakpak, maaaring ilarawan ito bilang 3 ibon na may isang bato. Hindi lamang nito mapapasigla ang mga lokal na maniniil, ngunit madaragdagan din ang saya at lagkit ng gumagamit, at kasabay nito ay dagdagan ang mag-recharge. Oo, iyon ang iniisip ko. Boss Wu, paano lumaki ang isip mo? Bakit ang baot mo? Salamat, kinukonsidera ko lang ang problema sa lahat ng anggulo. Napangiti si Kenneth Wu at sinabing, Jordan, responsable ka sa pagdaragdag ng mga bagong feature sa interface. Oo. Old Yuan, responsable ka sa paghahanap ng makakalaban sa ngalan ng bawat distrito. Oo. Presidente Lee. Sa wakas ay ibinaling ni Kenneth ang kanyang tingin kay Mr. Murray. Ikaw ang may pananagutan sa pagbili ng higit pang mga walnut. Bakit ka bibili ng walnuts? Napakaraming brainstorming upang bumuo ng mga laro, hayaan ang lahat na makabawi para dito. Hahaha. Nang marinig ito, marami sa kanila ang hindi napigil ang matawa. Hindi nila inaasahan na si Boss Wu ay medyo nakakatawa, at maging ang sekretarya ay natuwa. Pagkatapos tumawa, lahat ay nagsimulang magtrabaho sa kanilang sarili. Si Jordan Joy Charles Yuan ay hindi mabagal dito, naghahanap ng 12 ng mga profesional na manlalaro, puno ng mga barya sa laro, at nakakapukaw ng mga manlalaro mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa iba't ibang dibisyon bilang Diyos ng digmaan. Susunod, nakaupo ang lahat sa harap ng computer at binabantayan ang mga pagbabago sa data sa background. Ni-refresh ang background data tuwing 10 minuto. Sa tuwing ito ay ni-refresh, ang puso ng lahat ay tumatalon. Dahil ang bawat recharge data ay tumataas ng double digit, ito ay mas panabik kaysa sa isang roller coaster. Ang pamamaraang ito ay talagang gumana at si Kenneth, sa loob lamang ng 10 oras, ang halaga ng back-end na recharge ay lumampas sa 20 milyon. Malaki. Nang makita ang numerong ito, tila labis na nasasabik si Charles, maraming taon na akong naglalaro, at hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang resulta. Kakapasok ko lang sa merkado na may higit sa 20 milyong recharge. Napakagaling. Gayunpaman, ang rate ng paglago ay bababa sa hinaharap. Ito ay magiging mahusay kung maaari naming maakit ang higit pang mga lokal na tyrants upang muling magkarga. Yan ang pinaalala mo sa akin. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Kenneth Wu at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, sabi mo Luzhao, sino ang may pinakamaraming lokal na maniniil? Siyempre ito ay ang Global Club, at lahat ng maaaring kumonsumo dito ay mga bilyonaryo. Tama. Masiglang tumango si Kenneth, nag-isip sandali, at nagmungkahi, mas mabuting magdaos ng kompetisyon sa laro sa Universal Club, tiyak na makakaakit ito ng mga lokal na tirano. Maganda ang ideya, ngunit gusto kong magpatakbo ng isang kompetisyon sa Universal Club. Ito ay mas mahirap kaysa sa pagpunta sa langit. Walang tigil na nagbuhos ng malamig na tubig si Mr. Murray. Kahit na siya ang CEO ng Chanmo Technology, hindi siya karapat-dapat na makapasok sa Global Club para sa pagkonsumo, lalo pa ang pagpapatakbo ng mga kompetisyon sa loob. Wala pang nagdaos ng event sa Universal Club. Ang hirap isipin. Ako na ang bahala dito. Tumabi si Kenneth at inabot ang kanyang phone para tawagan ang telepono ni Brandon Lin. Nang i-connecte ang tawag, ang tono ni Mr. Brandon ay labis na magalang, Mr. Wu, isang karangalan na matanggap ang iyong tawag. Siguro kung mayroon kang anumang mga tagubilin. Boss Lin, may gusto sana akong hilingin sa iyo. Mr. Wu, mangyaring magsalita. Nakagawa ako ng bagong laro at gusto kong gamitin ang larong ito para magsagawa ng peak game sa iyong club.
Syempre okay lang kung ikaw. Sa kabilang dulo ng telepono, hindi nag-atubili si Brandon, aling laro ang gagawin ni Mr. Wu. God of War mobile game. Sige, maghahanda na ako. Kung gayon ay magtrabaho ka, Boss Lin. Binaba ni Kenneth ang tawag, tumalikod at ngumiti kay Murray at sa iba pa, pumayag ang Global Club na patakbuhin ang kompetisyon para sa atin. Talaga. Lalong nagulat si Mr. Murray Lee. Kahit na hindi pa sila nakakapunta sa Universal Club, malinaw na malinaw sa kanila ang mga patakaran sa loob. Kahit na nanloloko pa rin ang mga lokal na tyrant, hindi sila makakasali sa mga aktibidad sa loob, iniisip kung paano ito nagawa ni Kenneth. Sa katunayan, kaibigan ko ang may-ari ng club na si Mr. Brandon Lin, at ipinahayag niya ang kanyang pagpayag na tumulong. Maikling paliwanag ni Kenneth Wu. Sa huling pagsusuri, ito ay dahil nasa kamay niya ang club black card. Napakalakas ng awtoridad na ito, at kahit ang may-ari ng club ay hindi manggahas na saktan ang may hawak ng itim na card. Ang daye talaga ni Boss Wu, at kilala pa niya ang may-ari ng Universal Club. Hindi nambobola si Mr. Murray, talagang hinahangaan niya si Kenneth. Huwag ka nang magsalita, lahat ay nagpaplano nito, Mr. Charles at Mr. Jordan, gumawa ka ng isang partikular na plano ng kompetisyon, Mr. Murray, ikaw ang may pananagutan sa pagpapalaganap ng balita ng kompetisyon at pagsasapubliko nito sa maliit na antas. Ayos ito. Matapos tumugon ang ilang tao, naging abala sila sa enerhiya. Hindi rin nag-idle si Kenneth, at pumunta sa club para makipag-ugnayan kay Boss Lin para talakayin ang mga partikular na bagay tungkol sa kompetisyon ng laro. Agad namang sinabi ni Brandon Lin na iimbitahan niya si Miss Janice Jo, isang kilalang TV host na pumunta at personal na mag-host ng game competition. Kasabay nito, ang lahat ng mga pondo para sa kaganapan ay nai-waive. Ang pera ay binayaran ng club, at si Boss Wu ay hindi pinayagang magbayad ng 1 sentimos. Iminungkahi ni Kenneth na hatiin ng pantay ang kita, ngunit tumanggi si Boss Lin sa pagsasabing ayaw niya ng kahit 1 sentimos. Napakabaot ng hospitality, kinailangan ni Kenneth na tanggapin ang suporta ni Boss Lin. Ang mga paghahanda ay napaka-smooth. Ang Chanmo Technology ay responsable para sa pagpaplano at pag-promote ng kompetisyon ng laro, at ang Global Club ay responsable para sa layout ng site. Makalipas ang 3 araw, ang torneo ng God of War Peak na masusing binalak ng Chanmo Technology at opisyal na nagsimula ang Global Club. Ang mga nag-sign up para sa kompetisyon ay pawang malalaki at bata. Lahat sila ay lumaban para sa karangalan. To put it bluntly, dumating sila para magpanggap. Dahil napaka-espesyal din ng mga premyo sa pagkakataong ito, ang unang pwesto sa God of War ay makakakuha ng Diamond Card ng Universal Club at kasabay nito ay makakatikim ng pinakamahal na alak ng Universal Club. Para sa larong ito, kinuha ni Brandon Lin ang mahalagang red wine ng club para akitin ang mayaman at kabataan. Sa katunayan, ang ganitong uri ng red wine ay isang gimmick lamang, hindi nagkakahalaga ng anumang pera sa kanyang sarili, dahil siya ay nakoronahan ng pamagat na, pinakamahal na red wine ng club, kaya naakit ang mga mayayaman at kabataan. Ito ay hindi gaanong kompetisyon para sa red wine kundi para sa mukha. Kabanata 74. Ang kompetisyon ay matatagpuan sa multifunctional meeting room sa ikalawang palapag, kung saan ang dekorasyon ay high-end at maluho, nang walang pakiramdam ng kompetisyon. Ang arena ay nahahati sa 2 lugar, ang mga puting upuan sa entablado ay ang lugar ng mga manlalaro, at ang mga rehistradong manlalaro ay nakaupo sa entablado upang makipagkompetensya. Ang mga itim na upuan sa ilalim ng entablado ay ang auditorium, at lahat ng mga bisitang may ginto o diamante na mga card ay maaaring manood ng laro. Hindi pa rin bukas ang club sa mga ordinaryong mamamayan. Ayon sa mga patakaran ng club, anumang oras, kung wala kang card sa iyong kamay, hindi ka na makakapasok. Alas 10 ng umaga, sunod-sunod na pumasok ang mga contestant sa stadium. Sa mga mayayamang taong ito, karamihan ay mga kabataang lalaki, at ang ilan ay mayayamang anak na babae o prinsesa. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon, at tense na ang arena. Ang dahilan ng ganitong uri ng kapaligiran ay ang epekto ng propaganda ni Kenneth Wu at iba pa. Bago magsimula ang laro, ginamit nila ang pampublikong opinyon para lihim na hamanin ang isa't isa para sa mayamang ikalawang henerasyon at full hatred para sa isa't isa. At kaya,
Ang mayayamang ikalawang henerasyon ay labis na nainggit sa sandaling pumasok sila sa laro. Bago magsimula ang laro, napuno na ang apoy ng digmaan. Nang makita ang kapaligiran ito, lubos na nasiyahan si Kenneth, at tila ang mga paghahanda para sa mga nakaraang araw ay hindi nagawang walang kabuluhan. Sa sandaling magsimula ang laro, ang mga mayayamang ikalawang henerasyon ay hahanap ng mga paraan upang sugpuin ang kanilang mga kalaban at maging pinakamalakas na Diyos ng digmaan sa laro. Isa lang ang paraan para mabilis na maging Diyos ng digmaan, at iyon ay ang desperadong singilin ng pera, pagsisipilyo ng mga kagamitan, at sindihan ang medalya. Pagkatapos ay mag-upgrade muli, magsipilyo ng mas advanced na kagamitan, at sindihan ang mas advanced na mga medalya, at ang cycle ay magpapatuloy ng walang katiyakan. Sa madaling salita, ito ay isang money-burning game. Nakaupo sa lugar na pinagmamasdan, tila nakita ni Kenneth ang pera na naghukay sa kanyang bulsa, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang palihim na tumaas. Nang siya ay lihim na nagmamalaki, nakita niya si Boss Jeff Leo na naglalakad patungo sa gilid na ito kasama ang kanyang anak na si Miss Jenny. Sa oras na ito, si Miss Jenny ay nakasuot ng slanted shoulder skirt, na nakalabas ang kaliwang balikat at magagandang binti, nagpapakita ng kanyang kakisigan habang sexy, at puno ng alindog habang malambot. Karapat-dapat na maging isang babae sa paaralan, ang bawat ngiti ay napakaganda. Tito Leo, bakit ka nandito? Nang makitang papalapit ang dalawa, nagmamadaling bumangon si Kenneth at binati ng maliit na mukha. Nabalitaan ko na may peak game dito, kaya dinala ko si Jenny para sumali sa kasiyahan. Pagkatapos sabihin ito ni Tio Leo, umupo siya sa tabi ni Kenneth. Ngumiti si Jenny kay Kenneth at umupo sa tabi ng kanyang ama. Pagkaupo ni Kenneth, ngumiti siya at sinabing, masyado nang matanda si Tio Leo at mahilig maglaro. I'm not interested in games. I'm just being bored. Ihahatid ko si Jenny at uupo. Sinabi ito ni Tio Leo, at binaling ang paksa sa mga babae. Kung gusto mong pag-usapan ng tungkol sa paglalaro, baka mas gusto ni Jenny. Sa totoo lang, hindi ako mahilig maglaro noon. Simula nang maglaro ako ng JoJo mobile games, medyo nabighani na ako. Nakangiting sabi ni Jenny. Gusto mo ba ng JoJo mobile games? Oo, ito ay isang mobile na laro na sumabog kamakailan. Matapos itong laruin ng 2 beses, pakiramdam ko ay hindi ko na maalis ang aking sarili. Ito ba? Oo. Tumango si Jenny, at walang salita na nagtanong, nga pala, anong mga laro ang gusto mong laruin? I don't like playing games, I like playing games. Naglalaro. Pinagdikit ni Jenny ang kanyang mga kilay, na parang hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito. Sa sandaling ito, ang host na si Miss Janice Jo ay umakyat sa entablado. Biglang tumahimik ang eksena, at lahat ay tumingin sa babae sa entablado na may masusing mga mata. Ito ay isang kilalang host sa Luzhao TV, na nag-host ng maraming malalaking palabas, ngunit hindi ko inaasahan na maimbitahan akong mag-host ng kompetisyon ng laro sa pagkakataong ito. Si Miss Janice ay karapat-dapat na maging isang first-class host, nakasuot ng one-piece na palda, nakatayo sa entablado, puno ng ugali. Magandang tanghali sa inyong lahat. Kinuha ni Miss Janice ang mikropono at sinabi ang isang serye ng mga panimulang pangungusap, at pagkatapos ay nagbago ang pag-uusap, opisyal na nagsimula ang unang God of War Peak Tournament, mangyaring panoorin ang malaking screen. Sa sandaling bumagsak ang boses, 2 higanteng screen sa itaas ang iluminado ng sabay. Ito ay isang malaking screen na espesyal na na-customize ni Kenneth Wu. Ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa ordinaryong screen. Ito ay upang ipakita ang real-time na sitwasyon ng laro, magdala ng pagkabigla sa paningin ng lahat, at makamit ang isang nakakagulat na epekto. Ang pangunahing impormasyon ng higit sa 20 manlalaro ay lumitaw sa screen, lahat ay minarkuhan ng mga numero sa ibaba. Ito ang lahat ng mga manlalaro na naruroon. Itinuro ni Miss Janice ang screen at idinagdag, syempre, may mga manlalaro na hindi naruroon sa kompetisyon na ito. Sila ay makikipagkompetensya sa lahat sa parehong yugto at makikipagkompetensya para sa nangungunang 3. Sa huli, ang unang manlalaro ay makakatanggap ng Diamond Card mula sa Universal Club at ang pinakamahal na alak sa club. Nang ipahayag ng host na si Miss Janice Jo ang balita, nagkaroon ng kaguluhan sa eksena.
Maraming tao ang mga gold card at gustong i-upgrade ang kanilang mga gold card sa diamond card. Isa itong tukso para sa kanila. Pagkatapos ay inihayag lamang ng host ang mga patakaran ng laro. Ang tinatawag na panuntunan ay walang mga patakaran. Hangga't maaari kang maging pinakamasamang Diyos ng digmaan, kung gayon ikaw ang hari at maaaring maging pinakanakasisilaw na figure sa madla. Lahat ng nagsabi ng isang bagay ay madamdamin at handa nang umalis, naghihintay para sa susunod na kahangahangang pagtatanghal. Susunod, inanunsyo ko na opisyal na nagsimula ang unang God of War Pick Contest. Malakas na inihayag ni Miss Janice, at pagkatapos ay may mas nakakagulat na musika. Ang dalawang malalaking screen ayon sa pagkakabanggit ay nagpapakita ng interface ng laro at real-time na status ng labanan, kabilang ang mga ranggo, medalya, battle coins at ang kaluwalhatiang nakuha. Sa sandaling magsimula ang laro, mayroong daan-daang mga manlalaro sa lugar ng kompetisyon. Kasama sa mga manlalarong ito ang mga rehistradong manlalaro at ordinaryong manlalaro sa lugar, at syempre ang ilan ay nursery na inupahan ni Kenneth Wu. Wala pang 5 minuto pagkatapos ng pagsisimula ng laro, pinuna ng mga lokal na tycoon sa eksena ang kanilang pera at gumamit ng kagamitan, at hindi nagtagal ay iniwan ang mga ordinaryong manlalaro sa malayo. Ang mga lokal na maniniil ay nagsimulang magsikap, at lahat sila ay nagsimulang magbagsak ng pera sa mga ranggo. Sa silid ng laro, ang mga nursery ay nagsimulang magsikap, habang nagsisipilyo ng mga kagamitan, pinukaw din nila ang mga lokal na tirano. Sa kasong ito, ang mga lokal na tyrant ay kailangang magpatuloy na muling magkarga ng kanilang kagamitan. Ang madla sa madla ay lahat na nakatingin sa screen at nakikita ang mga pagbabago sa listahan. Tuwang-tuwa sila. Maya't maya, naghiyawan ang mga tao. Sa katunayan, si Kenneth ang pinaka-excited sa eksena. Ang iba ay nanunood sa listahan, at siya ay nakatitig sa mga barya ng digmaan. Dahil ang mga battle coin na ito ay tunay na ginto at pilak, lahat sila ay pera. Nang makita ang paglaki ng mga battle coin sa milyon-milyon, lumundag ang dugo ni Kenneth Wu sa pananabik. Hindi niya inaasahan na tataas ang proporsyon ng 10 milyon sa loob lamang ng 10 minuto. Oh my God, kung magpapatuloy ng ganito, hindi na pagkatapos ng kompetisyon. Sa pag-iisip ng napakaraming walang kabuluhang banknotes na dumadaloy sa kanyang kumpanya, nakaramdam si Kenneth ng labis na pananabik at labis na pananabik. Pero hindi niya pinahalata, diniinan niya ang dibdib para pakalmayan ang sarili. Si Miss Jenny Liu ang nasa gilid. Seeing such a wonderful and exciting game screen, she also seemed very excited. Wow, ang ganda talaga ng larong ito, puno ng sigla ang mga taong nanunood nito, hindi ko maiwasang mag-recharge. Ang larong ito ay simpleng pagnanakaw ng pera. Umiling si Tio Leo, at hindi napigil ang bumulalas, may halos 1 milyong recharge sa 1 minuto. Ang mga mayayamang ikalawang henerasyon na ito ay talagang alibughang, 10-10 milyon ang desperadong minamadali. Nang makita ang nakatutuwang paglaki ng pera ng laro, nagulat si Miss Jenny. Isa rin siyang anak na mayaman at hindi nagkukulang sa pera. Ngunit tulad ng mga lokal na maniniil na iyon na nagsusunog ng pera na napakabaliw, kahit siya ay hindi maiwasang palihim. Ang mga taong bumuo ng mga laro ay masyadong matalino. Tumingin si Tio Jeff Liu sa screen at may damdaming nagsabi, ang taong bumuo ng laro ay talagang isang henyo kung maaari kang umasa sa isang laro upang gawing baliw ang mayayaman. Kabanata 75. Na-curious ako, kung sino ang napakalakas at nakabuo ng isang kumikitang laro. Si Jenny ay kumurap na may 2 malalaking mata, tulad ng isang curious na sanggol. Ang nakaraang JoJo mobile game na sa tingin niya ay napakalakas, at maaari itong magpahulog ng husto sa mga tao dito. At ngayon ay lumabas na ang ganoong laro, mas malakas pa kaysa sa mobile game ni JoJo, at maaari itong magpabagsak sa mga lokal na tyrant. Para bang ang larong ito ay parang hukay, at ang mga lokal na maniniil ay masayang tumalon dito. Ipinagbili sila at binayaran para sa pera. Ito ay dapat na isang tycoon sa industriya na maaaring bumuo ng ganitong uri ng larong sumisipsip ng pera. Si Tio Jeff Liu ay unti-unting naging interesado sa larong ito. Upang maging tumpak, interesado siya sa boss sa likod ng pagbuo ng laro. Talagang isang henyo ang makabuo ng ganitong kumikitang laro. Dad, pwede ka bang maghanap ng makakaalam kung sino ang bumuo ng larong ito? Sige.
Ito ang intensyon ni Jeff Leo. Nais din niyang malaman kung sino ang amo sa likod ng larong ito. Gusto rin niyang makilala ang Game Tycoon. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang mobile phone para tumawag, inilahad ni Kenneth Wu ang kanyang kamay at pinigilan siya at sinabing, Tito Leo, huwag mo nang suriin ito. Kenneth, ayaw mo bang malaman kung sino ang gumawa ng ganyang cheating game? Hindi na kailangang suriin, alam ko ito. Alam mo ba kung sino ang bumuo ng larong ito? Tama. Sino te? Teknolohiya ng tiyan mo. Ha? Nanlaki ang mga mata ni Tio Jeff at hindi makapaniwalang sinabi, hindi kaya ikaw ang gumawa ng larong ito. Oo, binuo ko ito. Same time na tumango si Kenneth Wu. Sa simula, plano kong sabihin kay Tio Leo ang tungkol sa bagay na ito, ngunit pinutol siya ni Jenny at wala ng oras para sabihin ito. Ikaw. Tinitigan ni Tio Jeff si Kenneth na hindi makapaniwala. It took him a long time before he said, Good boy, ang galing mo talaga. You have made such a cheating game. Noong nag-invest si Kenneth Wu sa Chanmo Technology noon, mariin niyang tinutulan ito, nag-aalalang malugi ang batang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa napakaikling panahon, kinuha ng brat na ito ang Chanmo Technology para bumuo ng napakalakas na mobile game. Sa totoo lang, kahit siya ay dapat humanga kay Kenneth, ang batang ito ay talagang napaka-flexible. Na-inspire din ako ng hindi sinasadya, binuo ang larong God of War, at pinahusay ang hakbang-hakbang na promosyon, para lang magkaroon ng ganitong epekto. Napakamot ng ulo si Kenneth Wu. Ang kakayahang makamit ang kasalukuyang epekto ng larong mobile ng God of War ay nakasalalay sa koponan, umaasa sa sunod-sunod na pagpapabuti at pagpapalalim, at syempre, umaasa din ito sa kaunting swerte. Boy, kamusta ka sa mobile game? Maliwanag na ikaw ay isang taga-ani ng pera na binuo para sa mga lokal na maniniil. Ang panunood sa larong currency ay patuloy na lumalaki, maging si Jeff Leo ay hindi maiwasang makaramdam ng inggit. Napakahusay ng batang ito sa paggamit ng kanyang utak kaya't nakakagawa siya ng ganitong masamang pakulo at madaling maibulsa ang pera ng mayayaman. Tito Leo, seryoso ka? Hindi naman seryoso. Mahigpit na hinawakan ni Mr. Jeff Leo ang braso ni Kenneth at nagyabang, at ikaw lang ang makakapaglaro sa mga mayayamang second-generation tyrant na iyon sa pagitan ng palakpakan. Ginawa ko lang ang gusto ko. I have never admired any young people in my life. You kid convinced me. Tinapik ni Tio Jeff ang braso ni Kenneth at ngumiti ng maluwag. Pinuri siya ni Tio Leo. Napakamot ng ulo si Kenneth. Nakakahiya talaga na pinuri siya ng walang prinsipyo ni Uncle Leo. Matagal na nakikinig si Jenny at hindi gaanong naintindihan, at ang kanyang mga kilay ay tumitig sa pagkalito, Tatay, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko naintindihan ang isang salita? Jenny, hindi mo ba gustong malaman kung sino ang bumuo ng larong God of War? Masasabi ko na sa iyo ngayon. Binawi ni Tio Jeff ang kanyang mga mata at nahulog sa kanyang anak na babae. Sino ang bumuo nito? Kenneth Wu. Ano? Siya. Tinitigan ni Miss Jenny si Kenneth na may hitsura ng mga halimaw. Akala ko nagbibiro ang tatay ko. Hindi nagtagal ay natuklasan ko na ang aking ama ay mukhang napakaseryoso at hindi sinasadyang magbiro. Matagal na natigilan si Miss Jenny bago bumalik sa katinoan, at hindi makapaniwalang sinabi, Tatay, sinabi mo na ang mobile game na God of War ay binuo ni Kenneth. Totoo iyon. Diyos. Ang gulat na mga mata ni Miss Jenny ay malapit ng lumuwa. Hindi ko pinangarap na ang God of War ay isang larong binuo ni Kenneth Wu. Ang larong ito ay may engranding interface at walang kamali-mali na animation. Ito ay isang laro na gustong-gusto ng mga lokal na tyrant. Ang pinakamahalagang punto ay ang larong ito ay talagang kaakit-akit sa ikalawang henerasyon ng mga lokal na maniniil, na nagpapahintulot sa kanila na punan ang kanilang pera ng walang kabuluhan. Sa hindi inaasahan, ang isang perpektong laro ay binuo ng isang kabataang lalaki tulad ni Kenneth. Nakatitig kay Kenneth ng mahabang panahon, hindi niya maiwasang mapabulalas, paano ka makakabuo ng ganoong perpektong laro? Don't get me wrong, ito ay ginawa ko at ng koponan, at ang pangunahing kredito ay ang aking koponan. Nagmamadaling paliwanag ni Kenneth. Ang humahangang mga mata ng mag-ama ay nagpagulong-gulong sa kanya.
Maaari mong pangunahan ang koponan na bumuo ng isang mapanlinlang na laro, iyon ay isang henyo pa rin. Nananatiling walang humpay ang paghanga ni Miss Jenny kay Kenneth. Baka swerte. Estudyante Wu, hindi ka talaga madali, hindi ka takataka na kahit ang tatay ko ay hinahangaan ka ng sobra. Hindi mapigilan ni Miss Jenny na sabihin ang nasa puso niya. Palaging pinupuri ni tatay si Kenneth sa kanyang harapan dahil sa pagiging mahusay niya, at may pagdududa siya sa kanya noong panahong iyon. Noon lang niya napagtanto na hindi nawala sa paningin niya ang kanyang ama. Si Kenneth Wu ay talagang napakahusay at mas may kakayahan kaysa sa inaakala niya. Mr. Kenneth. Sinulyapan ni Tio Leo ang oras, at sinabi kay Kenneth, kailangan kong harapin ang isang bagay na apurahan, kaya hindi kita sasamahan. May gagawin muna si Tio Leo. Well, ipapaubaya ko sa iyo si Jenny. Makahulugang tinapik ni Tio Jeff ang balikat ni Kenneth, at sinabing, alagaan mo si Jenny para sa akin. Ayos ito. Jenny, aalis muna si Dad. Tumayo si Tio Leo mula sa upuan, kumurap sa kanyang anak, tumayo at mabilis na naglakad palayo. Tila naintindihan ni Jenny ang intensyon ng kanyang ama, ang kanyang magandang mukha ay biglang namula, at ang kanyang ulo ay nawala ng malay. Sa oras na ito, muling inihayag ng host sa entablado ang record, binabati kita sa N9 para sa pansamantalang pangunguna, nalampasan ng L1, at naabot ang trono. Sa sandaling ito ay sinabi, ang eksena ay agad na kumulo. Ang N9 player ay orihinal na nasa ibaba, ngunit hindi niya inaasahan na direktang magsipilyo ng 10-10 milyon, at biglang pinisil ang lahat ng mga kalaban upang maging una. Sa katunayan, hindi alam ng lahat na ang N9 ay isang childcare na ibinigay ni Kenneth Wu para gumastos ng pera upang pasiglahin ang mga lokal na tirano. Matapos maabot ng N9 ang tuktok, kinukutya nila ang mga lokal na maniniil sa lugar ng kompetisyon, na patuloy na sumisigaw para sa iba't ibang mga provocation tulad ng mga lokal na tyrant. Ito ay agad na ikinagalit ng ilang iba pang makapangyarihang lokal na malupit, patuloy na nagsisipilyo ng mga kagamitan, nanunumpa na magtuturo sa N9 ng leksyon at puputulin ang kalaban sa trono. Ang susunod na antas ng pagkuha ng kagamitan ay 1,000,000 antas na pagsisimula, na talagang nagbukas ng digmaang nasusunog ng pera at nagtulak sa kompetisyon ng laro sa isang kasukdulan. Sa oras na ito, ang mga ranggo sa screen ay nagbago ng napakabilis, na ang mga tao ay patuloy na nasa trono, at sa lalong madaling panahon sila ay pinisil ng kanilang mga kalaban. Bigla, ang eksena ay labis na galit at kinakabahan, at ang buong stadium ay napuno ng usok, na mas kapana-panabik kaysa sa labanan. Sarap din itong pinanood ng mga manunood, at lahat sila ay nahawa sa larong ito. Kahit na ang ilang mga lokal na maniniil na hindi naglaro ng laro ay hindi maaaring makatulong na sumali sa labanan. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.